So brothers and sisters, kilala niyo ba si Martin Luther? Si Martin Luther, hindi si Martin Luther King. Okay ba yan? Si Martin Luther once said, temptations, of course, cannot be avoided. But because we cannot prevent the birds from flying over our heads, there is no need that we should let them nest in our hair. Marami sa akin ay narinig na ito. Sabi, hindi natin kayang pigilin na lumipad sa ibabaw ng ating ulo ang ibon ng tentasyon. Pero kaya po natin ito pagbawalan na magtayo ng pugad. O kahit sabihin yung pwede natin silang pigilan para magtumali sa ulo natin. Diba? Tama? So brothers and sisters, as we listen to the message of God for us today, we pray that this message ay mangusap sa ating mga puso. And it is a very sensitive topic at nawa ito ay tumanim sa ating mga puso at isipan. And let us ask the leading of the Holy Spirit in our lives. Tayong lahat ay lumuko at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat sa panibagong buhay na ibinigay niyo sa amin, sa panibagong kalakasan at sa lahat ng pagpapala aming tinanggap sa nagdaang taon ng 2023, Panginoon. At narito po kami sa unang Sunday ng 2024 at nandito po kami sa bahay-sambahan ito, Panginoon, sama-sama makikinig ng inyong mensahe. At nawa, Panginoon, sa aming mga narito ngayon, maging sensitibo nawa kami, Panginoon, sa aming mensaheng maririnig na ito, Panginoon. At makita namin ang aming kalagayan at makita namin, Panginoon, ang mga dapat namin gawin, Panginoon, upang masunod namin ang inyong kalooban. Touch our hearts, Lord. Nawa, Panginoon, ay tumagos ito sa aming mga puso at maging paraan ito upang mabago ang dapat mabago sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin ng puno ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So brothers and sisters, our text can be found in James chapter 1, verses 14 to 15. No? Sa inyong mga Bible, dalawang verses lamang po ito. But this is a very timely and very powerful verses in the Bible. So hayaan niyo po akong basahin sa English at sa Tagalog. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then after desire has deceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. So sa Tagalog po, natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ay nagbubunga ng kamatayan. So brothers and sisters, as we study this text, we must be familiar with temptation. So ito po yung ating topic for this afternoon. So we will be discussing the strategy of temptation. So meron po itong apat na stage. So Pastor, bakit naman of all the topics for 2024 ay naisipan mong mag-topic ng ganito, temptation? Why? So brothers and sisters, as we start the year 2024, let's evaluate yung mga naging
ang laging humihila sa ating pababa. The sin in our lives. So, hindi po tayo exempted dito mga kapatid, even though we are Christians, dahil tayo po ang mas target ng kalaban when it comes to temptation. Dahil mga kapatid, hindi po tinitem ng kalaban ang alam niya sa kanya na. Amen? Totoo yan. Hindi niya na kailangan tempa yung mga taong gumagawa na ng masasama. Ang tinitem po ng kalaban ay yung mga tao na nagpupumilit gumawa ng mabuti. And as Christians, we are the main target of this temptation. So, unang stage, no? So bear with me, and I hope you take notes, no? As we start the year right. No? So the first stage is desire. No? Verse 14, sabi, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. So we will talk about desires. Ano ba yung mga desires natin mga kapatid? Alam niyo po, ang bawat tao ay nilalang ng Diyos na iba-iba. No? May kanya-kanya tayong karakter, may kanya-kanya tayong sets of beliefs, meron tayong tinatawag na kanya-kanyang formation. Iba-iba yung ating kinalakihan. Iba-iba yung takbo ng ating pag-iisip. At dahil dito mga kapatid, iba-iba din tayo ng gusto. No? Hindi po pwede na lahat. No, yung gusto ko ay gusto nyo rin, yung gusto mo ay gusto ng iba. Magkakaiba po tayo ng desires. But for us to realize, ano ba yung mga desire na ito? No? So, as a human being, we have the desire for joy. Meron ba dito ng ayaw lumigaya? Ha? Meron? Lahat siguro gustong lumigaya, no? Nang mahalin. No, love. No, lahat po ay gusto ng love. Peace. Lahat po ay gusto ng kapayapaan. And all these desires, brothers and sisters, we must realize that it came from God. Lahat po ng desire na ito, the joy, the love, the peace, lahat po ito ay galing sa Diyos. No? So, kaya po sabi dun sa Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. No. Pastor, ganun pala, lahat pala ng gusto ko galing sa Diyos, hindi po, no? Lahat po ng magagandang bagay ay galing sa Diyos. No? Ang problema, ang mga desire ng puso, no? Minsan o madalas ay hinihiling lang tayo. No? Kaya huwag kayong maniniwala ng follow your heart. Hindi po totoo yun. Sa mga soap opera lang yun. Ewan ko si Donna Cruz ba may sabi na follow your heart. Sa kanta lang yun. No? Hindi po dapat. No? Dahil madalas ang ating mga puso, ang mga desire ng ating mga puso ay nagdudulot sa atin na hindi maganda. And worse, nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Dahil mga kapatid, the only desire, the good desire, ay galing po ito sa Diyos. No? So, mga kapatid, ano yung problema? No? The problem is, napakalakas po ang hatak ng mundo. At kailangan natin maging aware doon sa mga pagnanasa na hindi po galing sa Diyos. No? Ang sabi doon sa unang 1, verse 2, chapter 2, verses 15 to 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. At ang lahat ng nasa sanlibutan ay nagnanasan ng laman. Kanina doon sa ating Sunday school, no? Na-discuss ng konti yung flesh, no? The desires, the lust of the flesh, no? Yung pagnanasa ng mata at ang pagmamalaki ng buhay. Sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. No? The lust of the eyes, the lust of the flesh, no? So, mga kapatid, hindi po ito yung desire ng Diyos sa ating buhay.
Dahil lahat po ng desire, no? Minsan kasi, paano natin tayo makakasunod dun sa kalooban ng Diyos? Sabi kasi natin kanina, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ganun pala, minsan kasi ang akala natin, yung desire natin, yun yung ibibigay ng Diyos. No. Dapat makita natin na yung desire ng Diyos, dapat yun yung gustuhin natin. No? Nakikita nyo ba yun, yung kaibahan nun? Minsan kasi ang hinihiling nyo sa Diyos, yung gusto nyo. Yung gusto natin. Pero hindi natin nauunawaan na sa buhay natin, dapat yung kalooban ng Diyos ang gustuhin natin sa ating mga buhay. Malaki po ang pagkakaiba. No? Dahil as human beings, no, minsan may mga desire tayo na hindi po yun ang desire ng Diyos para sa atin. No? So, marami tayong desires. Iba-iba. At minsan, o madalas sa ating mga buhay, gagawin natin ang lahat para magkamit lamang natin yung mga desires na yun. No? So, another stage, no? Meron ng desire. No? Inilalatag na ng kalaban yung mga gusto natin. No? At pangalawang stage, no? Nandun na yung deception. No? Lilindahin niya na tayo. No? Sabi ko sa 14, natutokso ang tao kapag siya naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. No? Kilala tayo ng kalaban eh. No? Alam niya yung kahinaan mo. No? Lagi natin sinasabi, hindi po tayo tutoksuhin o susubukin sa mga aspeto ng buhay na malakas tayo. Doon tayo lagi susubukin sa ating kahinaan. At yung mga kahinaan na yun, doon yung ilalatag. Yun yung ilalatag sa kalaban. At doon niya tayo dilingdangin. No? Na-experience nyo na ba yung mamingwit? No? O nakakita na kayo ng mimingwit? Wala naman siguro tayo. Nakakita ng namimingwit. No? Ano yung nilalagay doon sa hook? Ha? Pain. Diba? No? May pain. No? At nakita niyo yung itsura ng hook? Diba? Pag nakagat ng isda yun, imposible na makakaligtas pa siya doon. Kasi kaya nga hook yun eh. No? Ang galing nga nung tawag doon sa hook. Tawag doon sa hook, pag na-hook ka, no? You will be hooked. No? Naisip niyo ba yun? No? So, mga kapatid, ganyan po ang ginagawa ng kalaban sa atin. No? Pinapainan niya tayo. No? And he will deceive us. No? Yung temptation always carried with some bait that appeals to our natural desire. No? So, mga kapatid, ano po yung mga pinapain sa atin ng kalaban? As we look back in 2023, ano po yung mga temptation? Ano yung mga pinain sa atin ng kalaban na patuloy natin, no, na patuloy tayo na-attract at patuloy tayo na-hook? So brothers and sisters, Satan will try to deceive you. He will always make sin look safe. Mga kapatid, kung tayo yung isda, no, isipin niyo, imagine nito, kahit tayo yung isda sa tubig, mayroong pain, no, may hook, no, ginaganyan-ganyan yung fisherman, di siyempre taas baba, tayo yung fish, no. Mga kapatid, once we get or eat na natin, no, kinagat natin yung pain na yun, mga kapatid, there is no turning back. Huli ka. No. So, brothers and sisters, as we look back, itong 2023, ano po yung mga pinain sa atin ng kalaban? No? Na maaaring kinagat na natin o kakagatin na natin. No? So, we must be aware, mga kapatid. No? Lilinamin tayo ng kalaban at sasabihin natin, okay yan. Baka maaaring ang nagawa natin, no? May mga maliliit tayong nagawa na nakaligtas tayo. Okay lang yan, wala naman nakakita. Nakaligtas tayo ng 2023. Let's continue on 2024. Ganun ba? Ganun ba ang plano natin when we are facing temptation and when we are committing sin in our lives?
wala naman nakadiscover ng 2023. Huli natin ng 2024. So brothers and sisters, napakahirap po ng mga pagkakataong ganito when we are tempted in our lives. Kasi lagi pong lilinangin tayo ng kalaban. And when we are deceived, madalas, napakaganda ng package. Naaakit tayo sa maraming bagay. Okay lang po. Ang ganda nito. Mga kapatid, when we are deceived, there will be disobedience. Dito na po papasok ang paggawa natin ng kasalanan. In the third stage is disobedience. Sabi dito, then after the desire has conceived, it gives birth to sin. Inano mo na eh. Nadisip ka na. Na ang ganda ng hook, ang ganda ng pain, kinagat mo na ngayon. Nagkaroon na ng action. At ito na yung disobedience. So, sabi dun sa Tagalog, at ang pagnanasa, kapag naitanim na sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. Naitanim na. Kinagat mo na yung babe. Magbubunga ito ng kasalanan. So, brothers and sisters, sa buhay natin, hindi lamang yan ang sabi natin nung introduction natin, lumilipad-lipad na Lumilipad-lipad na. Pero ang sabi sa atin ni Martin Luther, hindi mo yan mapipigilang lumipad Pero mapipigilan mo yan magtanim, manatili sa iyo at magtayo ng pugad. So brothers and sisters, ang problema ito. Merong mga bagay sa ating mga buhay na imbis na bulasin natin, imbis na talikuran natin, nag-i-invest pa tayo. We are investing on it. Nagtatanim pa tayo. Lalo pa natin kinukultivate. At sa huli, brothers and sisters, when action takes place, we commit sin. One of the greatest example of this is King David. Alam niyo ba ang story ng King David? Nung nasa gera ang kanyang mga tauhan, nandun siya sa templo nag-iisa, pag bungad niya, pag dungaw niya sa kanya siguro terrace o sa kanyang palasyo, may nakita siya dun sa baba. Kagandang babae, naliligo. Sino yun? Ha? Batsiba. Sino ang asawa ni Batsiba? Ha? Sundalo. Tama. Anong pangalan? Letter U. Sa English. No. Si Uriah. General niya yun. Nandun siya, nasa gera. Habang nakikipaggera yung kanyang mga tauhan, siya po ay naninilit. Nakita niya, naintay siya. Ganda no. Siyempre, general na to, may katungkulan. Siyempre, may kaya yun. Siyempre, yung mga napapangasawa yun, magaganda. So, naintay siya rin doon. No. So, nung nakita niya ito, nagkaroon siya ng desire, at nung nabalitaan niya na ito ay asawa ng kanyang tauhan, anong ginawa niya? Inilagay niya sa front line. No. Itong si Uriah. At anong nangyari? Namatay. No. So, pinagplanuhan, inimbisan niya, at sa uli, mga kapatid, nakagawa siya ng napakalaking kasalanan. No. Alam niyo ba, dalawa yung namatay doon. No. Hindi lamang yung asawa ni Batsiba, kung hindi, pati yung anak nila. No. Alam niyo ba yun? Namatay yung anak ni Batsiba at ni David because of their sin. Hindi hinayaan ng Diyos na mabuhay yung kanilang anak. So brothers and sisters, ang isang nakakabigla dito, ano ba yung tawag kay David? Ano yung kinukot lagi kay David? A man after God's own
Pero mga kapatid, napakabigat po na nagawang kasalanan. Kaya huwag niyong sasabihin o huwag natin sasabihin na, Pastor, active ako sa church. Pastor, may katungkulan ako sa church. No, lahat ng inaatinan ko. Huwag po tayong pakasiguro because when we are tempted, brothers and sisters, kahit pastor ka pa, obispo ka pa, kahit sino ka pang nilalang, maliban lamang sa kay Kristo Jesus, no, na napagtagumpayan ang lahat ng temptation, sigurado, tayo bilang tao, sasambay tayo. Take it from David, a man after his own heart, no, committed one of the greatest sin. No? So mga kapatid, one day, no, ito naman yung good news. No? One day, we will be sin-free. No? Pastor, we will be sin-free. But not on this lifetime, brothers and sisters. No? Hindi po itong buhay natin sa laman na habang nabubuhay tayo. No? Hindi po tayo maaari hindi magkasala. Lahat po tayo ay magkakasala at magkakasala anuman ang ating kalagayan. Kahit pa tayong pinaka-spiritual na tao, magkakasala at magkakasala tayo mga kapatid. But the thing is, ang dapat po natin makita mga kapatid ay yung hindi po tayo maakit sa paggawa ng kasalanan. No? Hindi tayo maakit sa paggawa ng kasalanan. And alam niyo ba, no? Kaya ito ay bahagi pa din ng bagong taon eh. No? Because, brothers and sisters, ano po yung barometer nyo ng inyong spiritual growth? No? Kanina, nung nasa taas ako, hindi ko nagsasa kasi baka sabi ko ba agad sa inyo yung topic eh. No? Kaya mahirap para sa pastor yung nagtuturo sa taas. Alam niyo ba yun? Kaya hindi ako nagtuturo madalas ng Sunday school. No? Kasi minsan, may mga topic tayo na pe-preempt. No? Pagdating dito sa pulpit, no? Si pastor sinabi na lahat dun sa taas. No? Ganun po, no? Kaya meron tayong kanya-kanyang ginagawa. No? May mga kanya-kanyang role ng bawat isa sa atin. So, mga kapatid, the growth, the mark of progress, no, is not that sin will be eradicated. No? Hindi po yung progress mo sa buhay yung mawawala ang kasalanan. Hindi po, imposible po yan. The mark of sin and the mark of progress in your life is when sin is weakened. No? Yung mahina na yung akit mo, hindi ka na naaakit sa paggawa ng kasalanan. Yung temptasyon, humihina na yung kapit niyan. Yung lakas niyan, yung deception niyan sa buhay mo. Humihina yan. At yun po ang mark ng progress as Christian. As in our spiritual life, humihina na ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Pero mga kapatid, kung ito ay makapit pa rin at patuloy pa rin natin hinahayaan, brothers and sisters, kahit anong aktibo natin sa church, no? Baliwala po lahat. Nagiging hipokrito at hipokrito lang tayo mga kapatid. So, ano yung dapat natin gawin? No. What should we do? We must, dalawa na ito, ang ganda nito eh. Ang ganda ng material ko. Ang ganda nitong nakuha natin ng material. Thanks to the fellow pastors. No? So, act early and act often. Sabihin nyo nga. Act early and act often. No? So, mga kapatid, marami tayong mga sikat na tao na nakilala. No? Na malayo na ang narating, sumikat sila in our Christian community. But suddenly, nakagawa sila ng mga nakakalungkot na kasalanan. They were involved in some financial scam, na-involved sila doon sa mga sexual immoralities. No, hindi ko na kailangan banggitin yung mga pangalan nila at alam ko kilala nyo yung marami doon. Pero mga kapatid, sa kanilang buhay, sa likod ng kanilang mga tagumpay, sa likod ng kanilang kasikatan, sa dami ng mga
na napakasikat, no? And even in the Philippines, no? Marami itong na-convert, no? Itong tao ito ay meron silang foundation, napakalaki ng ministry niya. Nag-venture siya, alam mo kung saan yung isa niya sa mga business na tinayo niya? Nagkaroon siya ng spa. Nagtayo itong leader na ito ng spa. Siyempre, ano ba ang spa? Mayroong wellness, may mga massage, no? Siyempre, ako man yung may-ari ng spa, siyempre, tatangkilitin ko yung sarili natin. No? Nagpa-spa siya, nagpapamassage. No? At nagkaroon ng desire, no? Nagkaroon ng pagkakataon ang kalaban. No? Nakalag tayo, hindi pwedeng banggitin yung pangalan. Research nyo na lang. No? Kung na-intrigue kayo kung sino ito. Nagkaroon ng sexual immorality. Itong napakasikat. And ako mismo, personally, idol ko ito. Kaya ako halos umiyak ako nung nabalitaan ko. And even now, na pinikwento ko sa inyo ito, nalulungkot pa rin ako. Tapos, siyempre, yung empleyado natatakot mawala ng trabaho. No? Dumating ang time na hindi na kaya, sumabog na ang balita. At siyempre, bumuo ang mundo. Imagine, lahat ng na-convert dahil sa tao ito. No? Lahat ng na-convert sa tao ito, bumuo. Ang masakit ito, baka mamaya may mag-backslide pa dahil sa nabalitaan niya. Na halos inidulo ko ito, nung na-convert ako dahil sa tao ito. Tapos, all of a sudden, nabalitaan siya, involved in a sexual immorality. So, brothers and sisters, we must act early. No? Kailangan, hindi natin ito kinukonsinti, may mga naamoy lang tayo. No? Sa mga kababaihan, ito, pakinggan nito. No? Kapag mayroong yung asawa nyo, no? May naamoy kayo. Meron kasi, minsan kasi sa babae, no? Yung gift of smell, gift yan, kaya na gift. No? May mga babae malakas ang pang-amoy. Iniisip pa lang ng asawa nila na may gagawin. No? Naunahan na, act early. Diba? Dapat ganyan kayo, mga kababaihan. No? Act early. No? Para wala nang gawin itong si Mister. Niisip pa lang ni Mister, pinaplano pa lang. No? Nakakaamoy na. Kung kayo ba nagbabasa ng dyaryo at may naamoy, parang may nasusunog. Oh, ba si brother mo? Parang may nasusunog. Basta lang ako dito. Hindi Tingin niyo ba si brother doon magbabasa pa? Hindi. Nasa ba yung amoy nasusunog din? Hindi ka titigil hanggang nakikita mo saan gagaling yung amoy sunog na yun. Diba? Dapat ganun tayo. Kaya tayo mga babae, kayong mga babae, you must act early. Hindi yata normal action ng asawa mo. Hindi yata dapat ganito yung ginagawa niya. Dapat naaamoy mo agad yan. So, kapag kayo naka-act early, no? So, hindi na yan aabot. No? Kapag tayo sensitibo, hindi na po aabot yan doon sa disobedience. No? Kasi lahat tayo may desire eh. No? Nakita nyo na ito yung weakness ng asawa ko, ito yung gusto niya. Di ba? Alam mo yung gusto ng asawa mo, alam mo yung gusto niya. So, yung desire na yan. Pero if we act early, at tayo, kaya na dapat alam natin yung mga temptation sa buhay natin. Kapag tinetempt tayo ng kalaban, we must act early. Kaya anong ginawa ni Joseph? No? Si Joseph talaga gustong-gusto ko yung ginawa niya sa act early. Siguro, yung asawa ng amo niya, nagbububat pa ng ganyan. Tabi-takbo. Yun ang act early. Hindi, teka muna, titignan mo muna kung ano yung kulay yung suot niya. Saka pa lang tatakbo, hindi po gano'n. Baka dumating na, sayang, lamang tiyang din. Diba? Hindi. So, we must act early, brothers and sisters. So, act often. Ang buhay po natin, mga kapatid, continuous battle. Kaya sabi ko, ano pa man ang kalagayan mo, kahit gaano karami ang alam natin, mga kapatid. No? If we don't act, no? Hindi tayo umaaksyon.
No? Hindi tayo lumalaban sa tentasyon. Hindi tayo lumalaban sa kasalanan, mga kapatid. No? Magkakaproblema at magkakaproblema. No? Sabi po ni John Owen, no? At ito ay isang theologian, no? Ang ganda po ng sinabi niya about sin. Sabi dito, sin will not die except by gradually and being constantly weakened. Gradually and constantly weakened. Let no man think, ito ang ganda nito mga kapatid, let no man think to kill sin with pure, easy, or gentle stroke. Nakakita na ba kayo ng ahas? Yung talagang ahas na tutuklawin kayo. Hahampasin niyo ba yan ng what? Ganyan para mamatay? Hindi yan. Hahakawin niyo talaga ng todo-todo yan para mamatay. Diba? Ganyan po ang kasalanan, mga kapatid. Hindi pwede pakurot niya. Kurutin mo, hindi para tumigil na kasi hindi po, mga kapatid. Hinahataw ang ahas sa ulo. Dinudurog ang ulo. No, ganyan po dapat ang gawin natin, mga kapatid. No, we must gradually and constantly fight to weaken sin. So, brothers and sisters, the fourth stage is death. No? Sabi, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang. No? Anong maganda dito? Hustong gulang. Pinahihilog. No? Sabi, hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. No? So mga kapatid, kapag nandun na tayo, no? We are, so sabihin natin, baon na baon ka na. No? Doon sa tinatago mo o ano man yung inaalagaan natin kasalanan sa ating buhay, mga kapatid, it will give birth to death. No? At yung death, no? meron po tayong mga klase ng kamatayan. No? Hindi lamang po, yung first type of death is the physical death. Yung namatay ka lang. No? Yung physical mo, patay ka. No? Another type is the spiritual death. Na kahit buhay ka ngayon, patay ka sa paningin ng Diyos. No? Dahil you're spiritually dead. And you can only be alive because of Jesus Christ. Kaya ang tao na hindi tinanggap si Kristo, hindi kilala si Kristo, ang tingin sa kanya ng Diyos ay patay. No? So, yung pangatlong type of death is eternal death. Ito na yung may judgment. No? Namatay ka physically, and when judgment ka, ito yung eternal death. Na merong separation from God forever and ever. No? Ito yung eternal condemnation. No? When you go to hell. No? Ito yun. No? Yung eternal death. And the fourth type, at ito yung sinasabi ni James dito. No? The lifestyle death. No? Na bagamat buhay tayo, bagamat ito, no? Nakakakilala ka, pero mga kapatid, hindi ka pa rin nakakawala doon sa paggawa mo ng kasalanan. Yung lifestyle mo, no? Patay pa rin yung lifestyle. Hindi pa rin mo nagagawa hindi ka pa rin nakakawala doon sa paggawa mo ng kasalanan. No? So, the Bible often uses the word death to describe a poor quality of life. A poor quality of life. No? So, mga kapatid, ito pala, ang mga tao na patuloy sa paggawa ng kasalanan, kaya pala hindi ang maganda ang kanilang buhay because they have this lifestyle death. No? No wonder, di ba? Kaya hindi maganda ang buhay. Kahit mayaman, no? Hindi maganda, poor quality of life. Kasi ang goodness of life pala, ang magandang quality ng buhay ay yung malayo ka sa paggawa ng kasalanan. No? So brothers and sisters, poor quality of life,
no, is outside, no, doon sa ating pagkakilala sa Panginoon. No? Kaya nga, nung bata ako, lagi ko narinig, bakit lagi nilalagyan? Nakakilala na, pero lagi pang nilalagyan ng tunay. Kristiyano na, lagi pang nilalagyan ng tunay. Naintindihan niyo ba yun? Nung bata ako, nalilito ako doon eh. Kasi, Kristiyano, pero bakit pa may tunay na Kristiyano? May mananampalataya. No, meron pang tunay na mananampalataya. Kasi nga mga kapatid, ito yung realidad eh. No? Tayo lamang sa sarili natin ang nakakakilala at no, it's between us, God. No, siya lang ang nakakakita sa atin. Sa panahon na walang ibang tao. No? Sa panahon na gumagawa tayo ng kasalanan, tayo lang ang Diyos ang nakakaalam. No? At yun ang sinasabi natin. That we must act early and act open. Nakakalusot tayo paminsan-minsan, hindi tayo nahuhuli. Pero mga kapatid, iintayin pa ba natin? No? Na tayo ay mahok. No? At anihin natin yung kaparusahan of this death, no? Of this sin. No? The Bible is clear that the wages of sin is death. No? Romans 6:23. The wages of sin is death, and sin always produces death. When Christians sin, it gives birth to death in your life. Death of, ito, napakaganda nito, death of relationship, death of joy, death of hope, and death of true meaning of life. Diba? Death of relationship, no? Sa mag-asawa, when you commit adultery, no? Patay, no? Mamamatay ang relasyon, mamamatay ang kaligayahan, ang pag-asa na mabubuo ang pamilya, no? And the death of true meaning of life. So brothers and sisters, at peace with God, no, is at war with sin. Not at war with sin is not at peace with God. No? Kung hindi tayo lumalaban at wala tayong gera laban sa kasalanan, mga kapatid, no? We are not at peace with God. No? At kung hindi tayo at peace with God, brothers and sisters, there is death na naghihintay sa atin. So mga kapatid, in this new year, start the new year. Kung naging mahina man tayo noong 2023, hindi ito exempted, no? Walang exempted dito. Mga may edad, kalalakihan, kababaihan, kabataan, especially kabataan, ha? No? That we, kayo yung mga kabataan na naging na kayo sa panahon na nag-i-explore, na naaarikin nyo na, no? Nagkakaroon na ng pagbabago sa inyong mga hormones, mga dalaga, mga binata na kayo. No? There is a battle inside us. No? Yung mga desire natin. Minsan, hindi lamang ito sexual desire. No? Minsan, marami tayong gusto sa buhay natin na nagiging hadlang sa paglapit natin sa Diyos. Gusto natin kumita ng kumita. Nasa-sacrifice yung pag-church natin o nasa-sacrifice yung relasyon natin. Minsan, trabaho ka ng trabaho, wala ka ng panahon sa pamilya mo. No? Itong si Mister, yun ang problema minsan eh. Kaya nga sabi natin kanina, dapat nakikita natin lahat ito. Lahat ng temptation, we must be aware. No? Kasi baka mamaya, it is too late. No? Kaya nga, early, open. Before it is too late. No? Act early, act open. Kasi may interest yan napapamahal na sa atin. Yun yung problema eh. No? Huwag natin alagaan ang kasalanan. No? Minsan kasi iniisip, pinaplano. Di ba sa relasyon, invest ka ng invest, ng time. No?
Ang dami mong binibigay. No, na oras, regalo, ano pa man yan, napapamahal ka na. Diba? Eh di ba sana kung okay lang, walang problema. No, eh paano kung may third party o may pamilyang sisiraan when it comes to sexual immorality, di ba? Yung mga nababalitaan natin. Napakahirap. No? Pero mga kapatid, hindi natin kailangan danasin ito. No? We must act early. Act often. Before it's too late. No? Huwag natin patigasin ang ating mga puso. No? Change will start today. Kaya lagi yung pagbabago ay nagsisimula ngayon. Huwag yun ang magpabukas. Usa ka na lang. No? Saka na lang pag medyo nakakahalata na. Huwag ganun. Act early and open, especially sa atin. No? Tayo mga mananampalataya. No? Nakakalungkot. No? Kasi pero mga kapatid, it is very difficult for a preacher. No? Minsan kasi, Pastor, ang tindi naman ng mga mini-message mo. Kala mo ba naman kung sino? Kung mag-preach. Brothers and sisters, isipin niyo to. The very challenge, ang pinakamahirap sa mga preacher is to preach what they do not know. At hindi ako exempted sa mga temptation. Brothers and sisters, 2023 has been very difficult for me. Very difficult. To the point na ayoko na. Ayoko na sa ministry. Ayoko sa trabaho. Ayoko na. Pero mga kapatid, kung hindi tayo kikilos, hindi tayo lalaban, maraming anyo ang kasalanan, mga kapatid. Hindi lamang yan sexual immorality. Maraming greed, pride, too many to mention. Hindi natin kailangan isa-isahin. Kayo lamang ang nakakaalam ng deep inside you when no one else is around. No, sa pagitan ng Diyos at kayo lamang, no, kung meron mga tayong mga tinatagong kasalanan sa puso natin, mga hidden desire na hindi dapat, it's between you and God. So brothers and sisters, pahinain natin ang hatak ng kasalanan sa ating mga buhay. Huwag tayo padayo sa strategy of temptation. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Amen.